makatarungan. Kaya nila tinututulan ang pagsasampa ng kasong plunder laban sa miyembro ng Iglesia ni Cristo na si Senador Rodante Marcoleta. Sabi yan ng tagapagsalita ng Iglesia ni Cristo. Ang kanilang pagkwestiyon sa nakaambang paghahain ng kaso ng ombudsman dahil sa pagtanggap umano ni Senador Marcoleta ng 75 million pesos habang nakaupong kongresista sa pagtutok ni John Consulta. Ang malaking rally ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo o INC para daw sa transparency, accountability, justice, and peace. Ang tinututulan nila ang nakaambang pagkasampa ng kasong plunder laban sa kamiyembro nilang si Senador Rodante Marcoleta. Gusto naming ipaalam sa kanila na isang injustice ang selective justice. At hindi kami mananahimik sa harap nitong napakalaking pagyurak sa katarungan na hinihingi ng ating mga kababayan. Ang isasampang plunder case, kaugnay ng pagtanggap ni Marcoleta ng 75 million pesos mula sa tatlong individual noong January 2025. Panahong nakaupo siyang kongresista. Ang sabi ng ombudsman, hindi tamang tumatanggap ng ganong kalaking halaga ang isang opisyal ng gobyerno. Pero tanong ni INC spokesperson Brother Edwin Zabala, hindi naman galing sa kaban ng bayan ang tinanggap na pera ng senador. Kaya bakit kasong plunder na walang piyansa ang isasampang kaso? Paanong naging plunder ang pagtanggap ng campaign donation o campaign contribution? Hindi naman galing sa kabangyaman ng Pilipinas ang tinanggap niyang donation. Hinihinga namin ng reaksyon dito ang Office of the Ombudsman, pero dati nang sinabi ng tanggapan na sa ilalim ng batas, hindi kailangan galing sa kaban ng bayan ang perang tinanggap para ituring itong plunder. Tanong pa ng INC, bakit si Senador Marcoleta na isa sa mga nagsiwalat ng katiwalian ang nakatakdang kasuhan? Si Senator Dante Marcoleta ay nanguna sa pag-iimbestiga sa isa sa pinakamalaking pandarambong na naganap sa ating kasaysayan. Bakit siya na nagsusulong sa pag-expose ng mga sangkot sa napakalaking pagnanakaw sa Pilipinas ang kakasuhan at ipakukulong sa halip na ang mga na-expose? The meeting is now called to order. Matatandaang nang maupong chairman noon ng Senate Blue Ribbon Committee, pinangunahan ni Marcoleta ang pag-iimbestiga sa umunoy pangungumisyon ng mga opisyal sa mga flood control projects. Nais naming iparinig sa mga kinauukulan na kahit ipakulong nila si Senator Marcoleta, ay hindi kami titigil sa paghingi ng katarungan para sa mga kababayan natin na ninakawan. Binalikan din sa pahayag ng INC ang pag-absuelto ng Commission on Elections kay Marcoleta tungkol sa tinanggap na perang itinuring noong campaign contribution. Mismong ang COMELEC ay naglabas na ng desisyon na walang krimen na naganap sa pagtanggap niya ng campaign donation. Sinusuportahan ng Iglesia ni Cristo ang itinataguyod ni Senator Marcoleta dahil ito rin ang posisyon namin. Hinihingan namin ng pahayag ang COMELEC. Pero dati na nitong sinabing bagamat na kumpirmang tumanggap si Marcoleta ng pinansyal na kontribusyong nagkakahalaga ng 75 million pesos, nangyari ito bago ang simula ng campaign period kung kailan hindi pa may tuturing na kandidato si Marcoleta. Kaya ang non-declaration ay hindi matituring na election offense. Pero paglilinaw ng COMELEC, maaring may iba pang batas na nakakasakop dito. Paglilinaw rin ng INC. Hindi tutol ang Iglesia ni Cristo sa pagpapatupad ng batas. Pero tutol kami sa pagbaluktot sa batas, lalo na kung ang layunin ay para pagtakpan ang katiwalian. John Consulta, nakatutok 24 oras.